pinsan kaya Hello mga kalingap, isang magandang tanghali, umaga, hapon sa mga panig po kayo ng mundo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala sa inyong masibag na scouter. Ayan, tilapia, galunggong. Pambihira. So, ayan. Palampasin natin. So, ayun mga kalingap, ano? Malupit. Ang astig. So, ayun mga kalingap, nandito tayo kala Princess para ipabot po yung monthly allowance na pinapabot po ni Tita CNC South Dakota, USA na 2,000 po para dito kay Princess, ano? Nung mga nakaraan na araw ay pumunta tayo dito, pinabot ni Ma'am Mary Julian, yan ano, DLC ng 5,000. Ayun po, 2,000 from Tita CNC. So ayan, maraming salamat po Tita CNC sa pagmamahal niyo po na pinapabot para kay Princess na talagang deserve po ng tulong. At yun, araw ng pagkaumaga ng birthday ko. So ayun, siya muna yung special si Princess para sa akin. So ayan, sa lahat po sa mga minamahal kong ma'am and sir, minamahal kong kalingap. Salamat po sa patuloy niyo pagtitiwala sa masipag na scouter. Kung bago pa lang po kayo, paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. So tara mga kalingap, samahan niyo po ako at pupunta po tayo sa bahay nila Princess. Tara po. Balita ng NGT kanina. Grabe atay. Palagay mo na ako, fist bump. Parang na-woke up like this pa lang. Na ano pa lang ito, nagising pa lang, pinalitan ko ng NGT kanina. Nas 9 ko na nga pinalitan. Gawa ng tulog na tulog pa. Opo. Ito napapalitan ko pa lang. Kaya na ano pa lang siya. Mga alas 10 na siguro ito nag-umagahan. Alas 10 na po nag-umagahan. Napuyat kami kagabi. And nag-birthday kami kahapon. Opo. Nag-birthdayhan kami kahapon. Kamusta man daw po si Princess? Okay naman. Okay naman po. Medyo ano lang talaga kanina. Madyan na tayo. Nagsuka lang kanina kasi bakit nagsuka? ng NGT. Ay, paglagay ng NGT. Siguro ganyan man talaga po. Nakakaawang tingnan pagka nalagyan ng NGT kasi nagluluha. Kasi talagang pinapasok dito, ang hirap ipasok. Opo. Hindi man na po na wala man pong nararamdaman na iba. Wala man siyang nararamdaman. Pinag-share lang talaga ang sa kanya. Pumunta ako dito nung nakaraan. Kaya nga, pumunta ka nga dito nung nakaraan, galing kami birthday nung kapatid ng asawa ko. Opo. Wala nga. Sabi ko, nakakaya naman ka ako kay nag-text nga yung kapatid ko. Ako nakakaya naman kay Vincent nagpunta doon, ako effort pagpunta doon, layo-layo pa naman. Siya po. Kagagaling mo lang pati nung nakaraan. Balik na naman. Nandito naman po si Kuya Vincent. Talagang maulan pati nung tayong pagpunta ko dito. Oo, napakaulan ng pagpunta niya dito. Pumunta po siya dito nung nakaraan. Wala pa mga 3 araw pa lang yata. Opo. Nandito naman po si Kuya Vincent. Nung pagpunta nung nakaraan, wala po kami. Galing po kami sa birthday. Nag-birthdayan po kami para mailes-layas naman po namin si Princess kahit pa paano, maisimba. Opo. Yun. Tapos nagtuloy po kami dun sa dagat. Dinala naman namin si Princess sa dagat. Hindi lang po kami nakapag-picture kasi nagmamadali lang kami kasi medyo po yung panahon. Dito naman po si Vincent. Kaya ayun, maraming salamat. Alam mo kung may bibigay na naman na blessing para kay Princess. So ayan tayo, marami daw naghahanap kay nanay. Kayo na lang po dati magpaliwanag kasi lagi ko man sinasabi sa vlog na si nanay po ay nagtatrabaho, nagsasideline para dalawang dalawa yung nag-aasikaso. Nagtitinda po sa school. Opo, kapag may pasok. Yung mga kwek-kwek, yung katulad ng hotdog, barbecue, yun po ang tinitinda ng asawa ko. Sideline. Kaya ako naman po yung nagagawa dito sa bahay. Ako na nagtatrabaho sa mga gawaing bahay. Ako naglalaba, ako naliligo, ako nagluluto. Yan po. Tigasin niya si tatay. Kapag may papunta naman pong estudyante, pinapadalhan ko naman po ng pagkain yung asawa ko kasi siyempre kakain din yun. Kanin lang ang pinapadala ko kasi may ulam naman na. Naulam na lang po siya ng hotdog. Yun lang inuulam niya.
Tsaka yung mga lutong manok. Yun yung kasi ang mga tinitinda niya, yung mga manok na ano, mga estudyante na lang inuulam niya. Yun po, kaya yun po, basta ako po yung nag-ano dito sa bahay. Yun lang. Gagawa, tatrabaho. Ikaw ang Ako tagabantay ng anak ko. Ba't daw tatay, hindi daw si nanay ang magbantay po? Ano daw po ang dahilan? Dahilan ako po ay may sakit din at hindi na po ako makapagtrabaho, di na ako makalabas. Mahina na po ako sa init at saka mahina na po ang resistensya. Mahina na po ang immune system. Kumbaga, konting lakad na lang, parang madali na akong yung para akong aatakin. Kasi may anxiety. Oo, kaya pinaka-exercise ko na lang talaga yung paglalaba, saka yung paglilinis dito. Kaya ako po ay hindi na nakakatrabaho. Tsaka una sa lahat po, simula po nung nasa ospital, ako po yung nag-aasikaso sa anak ko. Tulong kami mag-asawa, kaso yung asawa ko po ay takot lumapit sa anak ko dahil nagkapubya po siya. Kaya kunting ubo lang po ng anak ko, kunting ubo lang, natatakot na yung asawa ko lumapit sa anak ko. Opo. Kaya ako po talaga yung malakas ang loob na nakakapag-ano sa anak ko. Kaya siya po yung didiskarte. Ako naman po yung nag-live streaming. Kahit po hindi ako nagtatrabaho, nagtatrabaho naman po ako sa Facebook, live streaming po. Sa social media. Social media, nagre-reels. Yun po ang, kumbaga malaking tulong naman din sa anak ko. Kahit kunti lang yung sweldo. Yan. At saka, yun, sa mga tulong po ninyo, yun, naaasahan po namin para kay Princess. Yun po, malaking tulong po. Tsaka si Kuya Vincent po, napakalaking tulong po na lagi po kami pinupuntahan. Tulad nung nakaraang araw nga po, sinabi ko na pupunta lang po dito. Ngayon, nandito na naman po. Ayan, kaya malaki pong pasasalamat natin sa Panginoon kasi kahit na ganito po yung kalagayan po namin, punong-puno po ng pagsubok, ay marami pong nagmamahal sa anak ko. Marami pong nagbibigay ng tulong. Yan po ay sa pamamagitan po ni Kuya Vincent. Na lagi pong nakasuporta sa amin, si Kuya Vincent. Ayan. Ang totoo po niyan, buwan-buwan napunta dito. Pero wala pa pong isang buwan, nabalik agad si Kuya Vincent kapag merong sponsor na gusto magpabot ng tulong kay Princess. Kaya maraming salamat talaga Kuya Vincent sa tulong ninyo na halos 2 taon na. Hanggang ngayon, talagang yung pagtulong sa amin ni Kuya Vincent, talagang yan ang totoong tulong. At sa lahat ng mga tinutulungan ni Kuya Vincent, alam ko maraming tinutulungan din si Kuya Vincent. Laging busy, laging, kumbaga, pagkagaling po dito, nagmamadali siya agad umalis kasi may iba na naman siyang pupuntahan. Ganun po siya sa mga tao, sa mga sakit, sa mga hihirap, mga tinutulungan po niya. At sa lahat po ng sponsor, siyempre, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagmamahal po sa amin kahit ganito yung sitwasyon ng buhay namin. Maraming salamat po. Ayan po mga kalingap At nalaman nyo na din kung bakit si nanay po ay hindi nagbabantay dito kay Princess dahil nagkaroon ng trauma ba yung ganun? Trauma dahil sa nangyayari po. Siyempre ang nanay, ganun talaga. So ayan sa mga naghahanap po, bakit wala po yung nanay ni Princess? Dahil nilaan na lang po sa pagtitinda. Pagkakabit ko nga nito, wala siya. Naalaya siya. Naalis siya, ayun yung tumingin. Naiyak po. Naiyak talaga siya at siyempre. Anak niya, kasi ganun po. Galing sa kanya. Ako naiiyak man ako kaso kumbaga nung una pa lang habang kinakabitan ko siya talagang tululuha talaga ako, talagang kagulhol ako sa iyak. Palibhasa sa tagal, kumbaga nasanay na ako sa pagkakabit ng NGT. Kaya takot po lumapit dito yung nanay. Tsaka nung ito pa ay may isip pa,
Opo. Nung 2 years old, makiama talaga ito. Hindi pwedeng aalis ako. Hindi siya kasama. So, Kahit ngayon, ramdam niya. Pagkakawalis, mm. na ano ito, yung parang naubo siya, yung gusto niya sumuka. Opo. Pag nak, punta muna ako saglit ha, dun sa labas, may bibilihin lang ako. Opo. Pag palabas na ako ng pintuan, nag-uubo siya kagaya, parang ano siya, nang dudul siya na parang ayaw akong palisin. Parang gagawa ng dahilan. Parang nakakaintindi naman siya. Oo. Kasi kinakausap ko ito, nakatitig sa akin. Nakaganyan. Tapos, biglang maganyan ng mata, yung parang nawawala. Kasi magulo nga yung utak niya gawa nung meningitis, yung epekto ng meningitis. Grabe ang iniwan. Yung meningitis, magaling na. Kaso yung iniwan ng meningitis, grabe. Yung epekto. Kaya di na nakakalunog ng laway. Di na pagsalita. Ultimo nga, pag pinapaupo ko nga ito, di siya pwedeng kailangan aalalayan mo siya. Opo. Nabagsak yan. Malambot yung liig niya. Opo. Kaya kailangan i-exercise siya lagi. Yan nabagsak. Malambot siya. Kailangan i-exercise, kailangan na ipa-therapy. Yan. Grabing pagsubok ka na, tay. Grabe po. Grabe. Grabe sa Dapat talaga, sa mga... Magdadalaga pa ito. Ay, nako. Yan na, Sa pinakapagsubok habang ni tay. tumatagal, lalong bumibigat. Opo. Habang tumatagal din, lalong dumadami rin yung pagkain nito. Opo. May tanong din tay, kasi sinabi ng mga ko, nababasa, bakit daw hindi mo pwedeng ihiga lagi si Princess? Ba't kailangan mo daw ikarga? Bali, dun ho sa nagtatanong na kung bakit si Princess ay lagi ko pong karga. Tayo po ay nag-iiwas po sa sakit na pneumonia. Yan po ay traitor. Kasi po, yung anak ko, sa panahon po ngayon, sobrang init, lagi po natin dapat kargahin yung bata. Kasi napakahirap po. Itong anak ko po nagka-pneumonia noon, nung ito po ay hindi pa nagkakasakit ng meningitis. Opo. Naku, napakahirap po. Di nakakahinga ang bata. Kaya yun po, lagi ko pong kinakarga ito pag nagla-live. At saka, katulad po ngayon, kinakarga ko po siya para yung likod po niya ay hindi pawisan. Kung makahigaman po siya, ang ginagawa ko po, kung makahigaman po siya, nilalagyan ko po siya ng dyaryo sa likod. Yung papel. Para kung sakaling pawisan, didikit yung doon, yung pawis sa dyaryo. Tapos pag may pawis na, aalisin ko, papalitan ko na naman. Ganun po yan, para hindi po magkanyumunya ang bata. Yung napakahirap pong sakit yan. Naku, magastos pa. Mahirap po. Kaya dun po sa nagtatanong yun po, talagang kailangan karga ng bata lagi. Yan. Pero hindi naman po laging karga. Hinihiga din po natin, siyempre. Para Kasi napapagod din naman po ako. Naku, napakabigat na po nitong bata. 8 years old na po. 16.5 kilos. Princess. Bigat ni Princess. So, ayun tay, at least po para naliniwanagan din po yung yung mga taong nagtatanong at ayan, ito na po napaliwanag mo na din kung ano din ginagawa ni nanay, ikaw po. So, ayan, sa mga nagtatanong, ayan po, dapat po marunong din po tayo mag-intindi. Opo. At kasi may mga ganito din talagang napakahirap na sitwasyon. Opo, Pero kailangan natin naunawaan ko naman po yung mga katanungan nila. Yung may mga katanungan pong iba, pwede po kayo magtanong ulit at sasagutin ko po yan. Ayan. Kung bakit. Papaliwanag ko po lahat. Oh, yes. Kung gusto niyo pong umpisahan ko sa umpisa hanggang sa dulo, hanggang ngayon, papaliwanag ko po yan. Basta yung tanong po ninyo, itanong nyo lang po. Ayan. Maraming salamat po sa lahat po ng sponsor. Yan, sa pamamagitan po ng ating ginawang instrumento ni Lord na si Kuya Vincent at sa lahat po ng mga nag-i-sponsor kay Princess. Maraming salamat po. Wala po akong ibang gaganti sa inyo, kundi ipag-pray ko din po kayo sa inyong mga
pinagdadaanan sa buhay. Siyempre, lahat naman tayo may mga problema eh. Opo. Kahit tumutulong sila, alam ko may mga pinagdadaanan din sila mga problema. Yes. Yan, yun na lang po, maipag-pray ko na lang din po kayo sa lahat po ng sponsor. Maraming salamat po. At siya, si Grab Vincent, pinagpipray din po namin lagi na sana laging ligtas. Kasi lagi po siya nakamotor. Yan, sana laging ligtas siya sa daan, iwas aksidente. Ipag-pray din po natin. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Yun. So, ayan tay. Thank you so much sa iyong dasal. So, ito tay. Ito po yung pinapabot po ni Tita CNC, South Dakota, USA. Yan, maraming salamat po at Tita CNC, CNC, the US. South Dakota, South Dakota. USA. USA. Yeah. Maraming salamat po, ma'am. Yan, malaking tulong po ito para kay Princess. Sa lagi pong pagtulong. Hindi lang isang beses. Maraming beses na siyang tumulong kay Princess. Yan. Hindi ko lang po mabanggit yung pangalan niya. Andito siya, oh. Yan. Yan. Yun na lang daw po kung ano yung South. Yan, Tita CNC Yun na lang pangalan na yun. Oh. Kasi ayaw niyang yun po kasi yung mga totoong tumutulong na hindi naman po sa pag ano. May mga tao po kasi na tumutulong, hindi nagpapakilala. Yes. Katulad po nito. Yan. Iba po ang pangalan niya dito sa Facebook. Iniba niya po yung pangalan niya dun sa pagtutulong niya. Acronym lang yung binigay. Acronym yun. May mga ganun, di talaga nagpapakilala. At meron namang mga nagpapakilala, pero ayaw nilang i-post. Ganun. po. Wag mo nilang i-mention, parang ganun na lang. So, ayan tayo. Maraming salamat po. Ang lagi ko lang may papayo, tatay, laban lang po tayo sa hamon ng buhay. Walang pagsubok na hindi kaya natin lampasan. Basta always lang po tayo magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng biyaya na natatanggap natin. Alam po tayo na kayang-kaya mo yan. Kaya ni Princess. Gagaling at gagaling si Princess. Walang imposible sa ating Panginoon. Kayang-kaya, basta't naandyan sila. Ayan. Tay, konting lang po. Kayo. Konting message lang po sa mga makakapanood po nito. At kung ano po pwede mo maibigay na inspirational message para sa mga katulad po ni Princess na may mga ganyang sakit po. Sa may mga magulang na grabe ang pinagdadaanan dahil sa siguro naman, hindi naman po sa kaalaman po natin na kung tayo mo po ay may hawak ng cellphone, siyempre, nanonood po tayo. Siyempre, marami po tayo nakikita na hindi lang po pala tayo ang may mga ganitong sitwasyon. Ako, akala ko noon kasi ako lang yung may ganitong sitwasyon na napakabigat. Oo, parang nawawalan ako ng pag-asa noon. Nawawalan ako ng pag-asa. Parang gusto ko na magpakamatay nga, sabi ko. Pagsamahin na lang kaming anak ng anak ko kasi napakahirap talaga. Opo. Lalo nung talagang wala pa kaming sponsor, wala pa nagbibigay ng tulong kay Bibi noon. Yun po. Yun ang may papayo ko lang po. Siyempre, alam naman po natin, nanonood kayo ng Facebook. Diba, marami kayo nakikita. May putol ang paa. May mas malala pa po sa atin. Kaya huwag po tayong mawala ng pag-asa. Dahil pagsubok lang po ito. Sabi ko nga, inuulit ko, hindi man po natin yung kasiyahan, yung sa buhay natin, siguro sa kabilang buhay, mararanasan natin. Basta tiwala lang po tayo sa taas. Yes. Yan. At lagi po tayong manampalataya. Tawagin po natin siya araw-araw. Dahil yan lang po ang number 1. Nasa taas. Yun. So, ayan tayo, baka meron ka pong awitin na ihahandog po para sa mga tao makakapanood po nito. Tsak, siguradong tatagos po sa kanilang puso at maliliwanagan ang kanilang kaisipan, mawawala ang kanilang mga problema, at magkakaroon po sila ng pagmamahal sa bawat isa. Para po sa mga sa mga katulad po ng anak ko na may mga sakit. Ito po lagi ko po itong kinakanta sa anak ko nung wala pa po siyang sakit. Hanggang ngayon, lagi po siyang kinakanta. Kasi favorite niya po ito eh. Wow, favorite ni Princess. Kanta po ito ni Gary Valenciano. Huwag ka nang umiyak sa mundong pabago-bago. Pag-ibig ko ay totoo. Ako
ang iyong bangka. Kung magalit man ang alon, kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kumapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. Yun po, kapit lang po tayo kay Lord. Wow, Maraming salamat napakasarap. So ayan tay, thank you so much sa laging Thank you din pagkanta, sa lahat na binibigay mong inspirational message para sa mga magulang, sa mga anak na may mga pinagdadaanan na katulad ninyo. Yan. At sana tatay, lalong lumakas ang loob mo tay. Hindi tulong kami, mga taong nagmamahal kay Princess. Kaya yung sinasabi ko tatay, kahit gaano kalayo ito, umulan man, umaraw, bumagyo, gabihin man ako, kung ano man merong pagmamahal para kay Princess, dadaling ko yan ng buong buo. At alam ko, gaya ng na-vlog ko kayo tatay, sabi ko, birthday ko pagka umaga, Oo. sinabi ko doon na special Sana. si Princess. Birthday nga pala. si Princess. Oo. Belated. Ayan, thank you tay. At yan, special sa akin si Princess. Sa lahat ng beneficiary ko, si Princess ang special. Salamat. Pangalan pa lang, special na eh. So ayan tay, peace bomb ko. At ano lang tayo ha, laban lang sa aman ng buhay ha. Oo. Okay, at babay na tatay. God bless po. Salamat po.